Ah, kumusta ka, aking mahal? Ah, kumusta na? Nagsisisi na ba sila sa ginawa nila? Wala na. Hirap lang ibalik ang nakaraan po, yung pagtitiwala, baga, no? Pag nawala yung tiwala mo sa isang tao, mapatawad mo man, pero ang hirap na ibalik yung dating pagmamahal. Yung dating pagmamahal po, halimbawa ganyan, mahal mo si Dense, mahal mo yung babae, mahal mo sila, si Hansel, mahal mo sila Taybiran, tapos pinatulpo ka. Tinaon pa nakasal ng anak ko. Kung magkasal na po, malaking sampal yun eh. Malaking dagok yun. Mabuti hindi ako iyak, hindi ako tampuhin. Kung nagkataon na ako po ay parang si Dr. Lab, iyakin, tampuhin. Paano yan? Di. Baka hanggang ngayon, nag-iyak-iyak pa ako rito. Iwan mo sa akin, natulpong niya ako. Baka yun ang mangyari sa akin po, iyakin ako. Parang si Mr. Romantico, pagka inaway ni Gingging, naglalasing, nagiinom, tapos iyak-iyak, nag-iimot-imot. Yan. Buti hindi ko ganon. Kung nagkataon po ng puso ko ay malambot na malambot, iyakin, madaling lumuha. Baka nga ngayon po, panipaiyak ko. Nagkataon lang po ng puso ko po ay medyo hard ng konti. Nagkataon lang po ng puso ko po ay medyo matigas sa iyak. Paano kung ako po ay tulad ni Dr. Lab, iyakin? Baka nga ngayon po, nag-iyak ako dito sa live natin. Mayroong puso talaga po na iyakin. Hindi mawawala yon. Mayroon talagang mata na mabilis lumuha. Mayroon talagang puso po na mabilis lumuha. Paano kung ganun po ako di ba? Ka-sensitive sa mga sitwasyon. Kunting problema lang, iyak. Kunting kurot lang, iyak. Mabuti hindi ako ganon. Paano kung ganon ako? Di ba? Di ko nga alam po kung bakit ganon ginawa nila. Pero alam nyo ba na mas naawa pa nga ako Mas nakakaawa nga po kasi alam mo sa diet, kilala ako dito. Pag kita sila yung magpamilya po, papunta ng diet po, ang sabi ng mga tao, yan yung nagpatulpo kay Papa Bal, Mas naawa nga ako sa kanila Pag naglabas ako sa kalsada, may masigaw sa akin, Kuya Bal, nakita kita kay Tulpo. Ang galing mong sumagot. Kalmante ka lang. Yung pamilya, walang ugali. Di ba? Alam nyo, masakit sa amin yun. Akala nyo, tuwang-tuwa kami na may magsabing ungrateful yung pamilyang Batalero. Masakit sa amin yun, mga kaibigan. Akala nyo, tuwang-tuwa kami na mayroong gano'n na tao na grabe yung pamilya na yan, walang ugali, inaway pa kayo. Masakit sa amin yun. Doon ako umiyak. Na kapag may magsabi po na ano yung si Biancy, parang walang ugali, ungrateful, doon kami nasaktan po. Akala nyo, tuwang-tuwa kami, hindi. Kami ni Kalinga Prab po, nasasaktan po, may mga ganong klaseng Bakit po? Kasi kami ang tumulong So, ayan po yung nasabi ni Kuya Bal is, ayan, sa totoo lang po talaga is, napakasakit po talaga yung ginawa ng family ni Vian B, no? Kahit nakikita po natin si Kuya Bal or si Kuya Bal na masaya, no? Na nagbibiro-biro, pero deep inside is talagang nasaktan din po sila. Mga viewers nga is nasaktan, how much more pa kaya sa kanila. Ayun nga sinabi niya na napakalaking sampal yung ginawa nila. Kasi po, talagang tinaon po nila sa mismong kasal ng kanyang anak o sa mismong kasal ni Kakay yung ginawa nilang pagpapatulfo, no? Pero mo kasi yung kasal is dapat is 3 p.m. pero anong oras na nag-start? 4 p.m.
Pero nakita nyo naman po, no? Si Kuya Bal sa harap ng kamera or sa harap ng kanyang anak na ikinasal is naka-smile pa rin po siya. Pero deep inside is talagang napakasakit, no? Iyan po yun. And ayun nga, puti nga lang is siya po ay may pusong bato. Kaya hindi po siya nagparaiyak-iyak. Hanggang ngayon is hindi siya umiiyak or hindi siya nagpakita na umiiyak siya. Pero doon sila nasasaktan sa mga pambabash or sa mga sinasabi nila sa family ni Vianbe na sila ay ungrateful or mga walang utang na loob kasi nasasaktan sila dahil ayaw nila na marinig or ayaw nila na pagsabihan sila ng ganyang mga salita. Pero dahil po sa ginawa nila or dahil po sila ay nagpasulsul or kung sino man or kung ano man na nagturo sa kanila or nag-udyok sa kanila na gawin ito, ngayon sila ay nabash ng tudong-tudo or napagsabihan ng ganyan. Sa totoo lang po is talagang ayaw po nila Kalinga Prab or ayaw po ni Kalinga Prab na sila ay mabash. No? Pero yun yung ginusto nila. Sila yung pumili. Sila yung gumawa ng paraan para sila ay mabash. Kaya dyan po nasasaktan sina Kuya Val. Walang panalo po. Akala niyo panalo kami? Hindi po. Kasi nakakaawa yung bata. Nagagamit si Biancy po ng mga wakwak na ito. Ang pangarap niya maging stewardess. Diba? Maging stewardess ang pangarap niya. Ang dami nang nakakapanood. Ang daming reactor na nagre-reaksyon. Paano ma-iris yan? May gumawa pa ng kanta about kay Biancy. Kung baga sa ano po, mga kaibigan, malaki po ang epekto sa ginawa po nila. Kasi yung nagsulsul po, wala ring utak. Hindi kayo naawa sa bata. Panay sulsul ninyo, panay ang ano nyo ng mali. O sino po ang napapahamak dito? Ang nasisira, si Biancy. Okay lang yung ina at yung ama. Matanda naman na yun. Okay lang na sila pimasira o ano. Ang anak po, ang kawawa dito kasi may pangarap pa maging stewardess marami na po kahit saan pumunta yan, kahit Manila or Naga, kung saan dyan. Ano ito? Nationwide. Siguro kung magpa-India siya, tumira sa India, China, pwede pa. Pero pag sa Pilipinas siya po mag-stay, kahit saan sa Pilipinas, ang Kalinga po alam na Alam na si Kuya Bal, alam na si Kalinga Prab, tapos alam na si Tulpo. Kumbaga sa ano po, malaki ang nangyaring epekto sa kanila. Kaya sana yung mga nagsulsul dito bahala kayo sa buhay ninyo. So, yan po. Tama po yung sinabi ni Kuya Bal na mahirap nang mabura itong ginawa nila kasi talagang nationwide po. Sa Tulpo pa sila nagpa-interview or doon pa sila nagreklamo. Maraming nakakakilala at maraming nanonood, halos buong mundo. No? At yung sinabi ni Kuya Bal na sa buong Pilipinas is kilang kilala ang Kalingap, kaya hindi sila makatago. Kahit saan siya magpunta is kilala siya
na siya yung taong ungrateful, na siya yung taong walang utang na loob sa ginawa niya sa taong tumulong sa kanya. Sobrang naawa po sina Kuya Val sa pinagdadaanan ni Viancy ngayon. Dahil nga po gawa po ng mga nagsusul sa kanya. Kaya ngayon nalagay si Viancy sa ganong sitwasyon na siya ay nababash, na sila ay napagawan na ng kanta, na talagang napakasakit or talagang malaking impact ito para sa kanya. Lalong-lalo na at nag-aaral pa siya. Ayan. May pangarap siya sa buhay na gusto niya maging stewardess. Paano na yung pangarap niya? Na kung saan siya pupunta or kung saan siya lalabas or kung may taong makakakita sa kanya, sasabihin, ayan yung babaeng ungrateful. Ayan yung anak ng ungrateful family. Kung nakakarinig siya ng ganyan, syempre hindi po siya makapag-concentrate or nahihiya na yan po siya. Hindi niya na alam kung paano niya ipagtanggol yung kanyang sarili. Dahil po sa ginawa ng mga sulsul na ito. No? Kaya ngayon si Viancy po ang nag-suffer kasi nagpasulsul din po siya. Nagpagamit siya. Kung yung nireklamo niya sa Tulfo na siya ay ginamit ng kalingap, yung nagsulsul sa kanya is ginamit ng ginamit. Kumbaga triple yung paggamit sa kanya. Yun po yun. Which is ito talaga ang pinakaayaw nila na dapat na mangyari sa kanya. Pero huli na talaga ang lahat. Kaya kung ako sa iyo, Viancy, ayan, mag-isip-isip ka na ngayon. Habang may chance pa, mag-isip-isip ka na. Kung gusto mong humingi ng tawad, ayan, gawin mo na. Habang mas maaga pa. Para sa ganon is gagaan-gaan naman po yung bigat na yung dinadala. Kasi yung panghingi mo ng sorry is ito po ay napakalaking bagay na para mabawasan ang bigat na dinadala mo at syempre para makapagpagaan din sa loob nila Kuya Val at ni Kalinga Prab. Kayo po ba kung sakaling babalik si Viancy, natanggapin ba natin? 5 ba kayo? Halimbawa po mag-decide si Viancy bumalik sa Kalinga. Halimbawa lang naman. Survey ko lang. Tatanggapin ba natin? Alam nyo ba na sabi ni Kalinga Prab sa akin, kung mabalik si Viancy, pwede. Wag lang daw si Dr. Lab. Wag lang daw si Dr. Lab. Kung si Viancy po, okay lang sa akin. Kung magsisi siya at gustong bumalik, basta mag-ano siya, public apology siya. Alam niyo, pagka once na bumalik yan, mag-iingat na yan, doble ingat na po yan. Kasi yung nangyari, din na po mangyaring maulit pa yun. Yung mga bumabalik po sa Kalingap, nag-iingat din naman si Federico Santos. Ingat siya sa content niya na hindi niya masagasahan ng Kalingap. Yun ang benefits naman doon. Nag-iingat na po yan. Alam ba, may nagkamali minsan, tapos bumalik, tinanggap uli. Mag-iingat na po yan. Sa lahat ng galaw niya, lahat ng kilos, lahat ng sasabihin niya at pakikisamahan. Mag-iingat na po yan. Totoo yun mga kaibigan. Na yung tao po nagkamali, tapos nagsisi, babalik sa Kalingap, nag-iingat na po yan na huwag na siya muling magkamali. Marahil yun ang mangyari kay Viancy. Kung sakali pong makapag-isip-isip, tapos babalik sa Kalingap, tinanggap ni Kalinga Prab, marahil po, no, mga kaibigan.
na si Biancy po ay maging dobling loyal sa Kalingap. Kasi kung ganyan po, muli kang tinanggap, siyempre ingatan mo na sarili mo. Di ko alam kung babalik pa siya. Siyempre, kahit ikaw naman po, kung ikaw si Biancy, talagang ano ka, mag-aalangan ka rin. Kasi may mga bastos talaga yan. Kung gusto niya pong maging okay ang buhay niya po, magano siya, public apology siya. Na mawala yung mga nanguhusga sa kanya ngayon, yun ang dapat siyang gawin, mga kaibigan. Public apology siya. Para yung mga bastos niya po, kahit paano po ay mabawasan. Yun ang dapat niyang gawin po. Public apology. Kay Tulfo rin. Yun ang pinaka-the best. Kay Tulfo. Kay Tulfo niya ginawa, doon siya mag-public apology. Para yung kanya pong pangalan po ay malinis. Tapos, ilabas niya yung mga taong nasa likod. Ilabas ni Biancy yung taong nasa likod nila na nagsusulsol. Ilabas niya. Sa Rapid Tulfo in Action, ilabas ni Biancy yung mga nasa likod niya. Para malinis sa kanyang pangalan. Yun ang gagawin niya po. Kasama si Papa Ido. Magsuri siya kay Ido in public. Kay Rapid Tulfo sa live. At ilabas ni Biancy yung mga taong nasa likod. Sino ang nasa likod niya? Yun ang pinaka-the best niyang gawin. Kung gusto niya pong mabura, mabura po yung mga taong nanghusga sa kanya. Yun ang pinakamagandang gawin niya po. Lumapit sa akin, tapos sasabihin ko sa kanya, public apology. Kay Rapid Tulfo in Action. Mag-sorry kay Kalingap Rab, kay Papa Ido, in public, doon sa Rapid Tulfo. At ilabas niya yung mga taong nasa likod niya. Yun. Mabigat talaga. Yun ang consequence niya po, mga kaibigan, na dapat niyang gawin para mabura yung kanyang yung mga negative thoughts ng mga tao, mga basing sa kanya. Mabawasan po yan. Pag yun ang ginawa niya. Kung ayaw niya, ay wala tayong magawa. Buhay niya po yan. So, ayan po is nag-survey din po si Kuya Val, no? Kung sakaling babalik po, no? Kung sakaling babalik po si Vian B, ay tatanggapin daw ba natin? Okay? So, lahat po, mostly po nang nag-comment doon is no. Yung hindi na po siya tatanggapin or patawarin siya pero wag na muling magtiwala. Ayan po yung mga ng karamihan kasi po nga sa kanyang ginawa. And ayun nga, nasabi din po ni Kuya Val, na nasabi din po ni Kalingap Rab na kung sakali man po na magbago ang isip ni Viancy, okay, na siya ay babalik sa Kalingap, is tatanggapin po siya. Huwag lang po si Iking, si Mang Iking or si Dr. Love. Yan daw po ang sinabi ni Kalingap Rab kay Kuya Val, at mag-public apology din po siya. Yan po yung dapat niyang gawin. So, ayan is pwede niya rin pong gawin niyang public apology na yan. Same thing sa ginawa niya na pagreklamo doon sa RTIA. Siyempre doon niya ginawa
yung reklamo or doon niya pinahiya or gumawa siya ng issue doon sa RTIA, din doon din po siya magpa-public apology kung gusto niya talagang malinis yung kanyang pangalan or kung gusto niyang mabawasan yung pangbabash po sa kanya. Dahil po sa pag-a-apology na ito, no, sa kanyang panghingi ng dispensa or paumanhin is makakabawas po ito sa bigat ng iyong dinadala. Ayan, mababawasan ang bigat ng iyong dinadala, BNB, at hindi pa huli ang lahat para humingi ka ng tawad kina Kuya Bal at Kalinga Prab. May chance ka pa na magbago kung gusto mong magbago. Pero kung ayaw mo is hindi ka naman mapipilit kung talagang gusto mong panindigan na sila ay walang naitulong sa'yo or kung talagang ayaw mong humingi ng tawad dahil sa ginawa nyo, is yan ay choice mo. Kung gusto mo habang buhay na ikaw ay binabash, kung gusto mo na habang buhay na ang tingin ng tao sa'yo ay napakapangit ng ugali mo or ungrateful kang tao, ayan, huwag kang mag-apology. Pero kung gusto mo naman, ayan, handa naman po sina Kuya Bal at Kalinga Prab na tanggapin ang sorry mo. At tanggapin ka ulit sa Kalingap if ever po, no, na gusto mo. Ayun nga lang, kung babalik ka po sa Kalingap is, ayun nga lang is, talagang dubli ingat ka na lang sa galaw mo or ayan, talagang kailangan mong maingat at syempre pati rin po sila is kailangan din po silang mag-ingat sa'yo. Tulad nga ng sinabi natin na pwedeng patawarin pero mahirap pumuling magtiwala. Yan po yan. Kaya eto na yung chance na sana makapag-isip-isip ka na rin po, Beyonce. At gawin mo na ito. Napakasimple lang ito. Kung gusto mo talagang matahimik ang buhay mo, ayan, sinasabi na ni Kuya Bal kung ano ang dapat mong gawin. No? Kung gusto mo. Pero kung ayaw mo is wala naman pong pumipilit sa'yo. So, yan lang po ang aking reaction dito kasi para sa akin is so yan lang po ang aking reaction tungkol dito sa live ni Kuya Bal na ito. And abangan na lang po natin ang susunod pa na hakbang or susunod pang balita tungkol dito. So ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.